Ayun, okay, KGX mo sa akin lahat. Isang report lang, isang mabilis lang. So, ayan, no? So, nag-drop nga ang BTC, no? Kasi kanina, nag-check kami kanina ng mga, ano natin, ng mga kasama natin, no? So, sabi nila, tataas daw. Syempre, tumaas nga. Pero ang sabi ko sa kanila kanina, mukhang hindi pa right time para lumipad si BTC, sabi ko. Pero, kapag umangat, kahit kapag bumagsak ang ano, no? Kapag bumaba yung inflation, so, lilipad ang BTC. So, ano nangyari? Lumipad kanina. Pero ang sabi ko sa kanila, babagsak yan. So, ayun nga, biglang bumaba nga. Bumaba ng 41,465. Sabi nila, ang next resistance daw ay nasa 3,900. No? So, tingnan natin yon. Pero ngayon, ang ginagawa ko, nag-iipon lang muna tayo. No? Ipon lang, katulad ng ginawa ko nakaraan, nakaipon tayo ng 1.4K USDT. So ngayon 1.1 lang yan, nasa 1.50 yan. Ang gagawin lang natin dyan, buy and sell ulit tayo ng mga, eto kung titingnan nyo, ETH, oh. ETH, tingnan nyo ETH, diba, going to 2.1. Tapos nagtitingin tayo kung saan tayo papasok na spot. Titingin-tingin lang tayo dyan, mga idol. So, bukas makikita nyo kung saan tayo papasok. Sa ngayon, naka-hold lang muna tayo. Hindi pa tayo basta-basta pumapasok, no? Kasi, syempre, ang galaw ng market, di mo alam kung saan pupunta tong market ngayon eh. Going down, marami na kasabi, magiging going down daw yan. And then, magkakaroon ng parang correction lang, tapos biglang lilipad. So ito kung mapapansin nyo, yung historical chart nangyari, no? Pero dito, ako para sa akin, pagbaksak niyan 2024, tama yan, nasa gilid pa. Yan, dito, palipad dyan kasi Bitcoin halving. And then bababa yan, hindi ka agad lilipad siguro ng ganyan yan, bababa pa ng konti. Dahil hindi naman agad lumilipad pag Bitcoin halving. Diba? May delay, yun yung sinasabi nila. Pero may angat ng konti, yun yung sinasabi nila. Pero hindi yung solid na 100k. Kayo ba naniniwala kayo sa 100k? Ako, kung yung 60,000 Bitcoin, no, 60,000 presyo USDT, naniniwala ako. No, kasi una, konti pa lang ang nagki-crypto. I think 7% pa lang sa global or 8%, no. I think 7 to 5 to 7% lang ang nagki-crypto, no, buong mundo. So, malay nyo, kapag umabot ng 10%, di ba? Baka lumipad yan, mga idol. Yun. And then, Axie Infinity, nagkaroon na sila ng leak, no? So, ayun, natutuwa ba kayo sa update? Ako naman, nung tinitingnan ko sila, sabi ko, okay, ang daming pinapakitang mga news. Ang daming pinapakitang updates. So, tinignan ko ngayon yung sell. So, sa ngayon, yung sell is bumaba, no? Bumaba yung sell. So, nakaraan kasi 6,000 na to. No, ang nangyayari, kapag kahit pa paano, naglalabas na sila ng picture, pero kung mapapansin nyo, hindi rin tumataas ang SOL. No, 5.8 pa rin. Tapos, yung mga Axie ngayon, mga idol, yung mga floor price is nasa 3.32. So, meaning, tumataas pa rin. So, ngayon, kung titingnan nyo naman, ayan, 3.64 na. Siguro, kaya bumababa yung sell ng Axie kasi pataas na siya ng pataas, no? Going up Going up yung mga NFT, no? Yung mga Axie. So, isa dyan, una, nag 1.5. Tapos nag 2.5. Ngayon, 3.32 na. So, doble-doble na yung inita ng iba kung maraming biniling Axie. So, ayan, no? Tingnan nyo, mamahal na, no? Dito, 3.4. So, I think 3.4. 3.4 na ang, ngayon, floor price. So, good job na good job. Tapos, check natin, no? Falls to 3.1%. So, ibig sabihin, ayan, so bumaba inflation, lumipad kanina yung BTC, pero nag-recover pa rin. So, nung nag-recover, ayun, bumagsak pa lalo. So, ang BTC kasi hindi naman, hindi naman naapektuhan ng inflation. Kasi alam niyo naman bakit. Kaya nga ginawa yung halving. So, kaya ginawa yung halving, hinati yung mga miniminan nila every 4 years, no, or every blocks, no, yung blocks kasi tawag, I think nakalimutan ko kung ilang blocks yon, no, pero kapag kinumpute mo yon 4 years, no, yan. So katulad kanina, bakit
lumipad, pero saglit lang bumagsak ulit, di ba? So nagkakaroon siya ng rally ng konti, nagkakaroon din siya ng downtrend, pero hindi ganun, no? 30 minutes lang tapos na kaagad yun. Kanina nga 10 minutes lang nabawi agad eh. So yun. And then ito, nakita ko lang to kay Ash Crypto eh, oh. So 100k Bitcoin is coming. So naniniwala pa kayo dyan? So ako, kung tatanungin ako, yes, naniniwala ako. Kasi una, nakita ko nagliparan yung mga token eh, di ba? Nagliparan eh, yung iba nagwa 1,000%, di ba? Depende sa investor, depende sa papasukin ng mga malalaking malalaking investor or whales, di ba? So malay natin umabot diyan. Hindi naman masamang mangarap, di ba? So syempre buy low, sell high pa rin, di ba? So sa atin yung 40 USDT. So tulad nga ng sinabi ko dati, kung nanonood kayo sa channel natin, 20 USDT sabi ko sa inyo mababa na yun, yung Bitcoin. Kasi kasi ako, di ba tinanong ako dati, ba't di daw ako bumibili ng Bitcoin? Sabi ko, wala kasi akong perang pang Bitcoin. Pero kung ako, meron akong malaking pera, ang pag-iinvestan ko talaga, Bitcoin. Bitcoin talaga. Kasi una, magiging milyonaryo ka sa Bitcoin eh. Once na nakuha mo yung low eh. Diba? Kung nakuha mo yung 15k, diba? USDT. Ngayon, 2 million na. Di 100, halos 150%. Halos 125% yung inangat. Diba? So, yun. Yun lang sa ngayon, KGX. At sa mga gustong pumasok sa, grabe, nagda-drop ang mga pogi. Nagda-drop ang mga pugi. Ayan 41,260. So tayo, ang gagawin natin dyan, magbabay tayo ng next resistance. Ayan na, umangat ng konti. Pero magbabay tayo ng 39. I think ako magbabay ako ng 39. So tingnan natin anong mangyayari ngayon mga idol. Naglalaro, bilis 11 na kasi. So mga 12 maglalaro ulit yung coin ngayon. Okay. So mga gustong pumasok sa BitGet mga idol, nandiyan lang yung link natin sa description. Okay? Yun lang sa ngayon KGX at magandang umaga sa inyo lahat.